Taksa mo yung boses mo. Bubulong-bulong ka na naman dyan. May nakita akong report, yung isa nating helper. Winawas-iwas. At ito yung magiging design. Good afternoon mga tol. Andito tayo ngayon sa project site. At nakarating tayo dito mga 5:20 na mga tol. Ayan, makikita nyo. Dalawang tie beam ang nilagay natin. Nagkaroon tayo ng strap tie beam sa mga puting. And then ito, meron tayong upper tie beam, makikita nyo. Ayan. And then ngayon nagbubuhos na tayo ng poste. So 2 tie beam ang ginamit natin dito. Isang nandun sa ilalim. Then asintada tayo. Nagbuhos tayo ng poste, biga. Ayan, kikita nyo. Gumagamit tayo ng PP plastic board. Actually itong mga formworks natin is galing pa sa iba't ibang project site. 3 projects na mga tol. Naiingatan naman. Nakatatlong poste tayo dito. At ito ay nasa I think 15 to 16 poste ito. Hindi kasama yung sa bakod kasi ang mga main column natin yung sa mismong bahay. So makikita nyo mga tol, meron tayong puting doon. May another tie beam tayo doon. Strap tie beam, ayan. Tapos poste, tapos biga uli. Yan, may biga tayo dito mga tol, ayan. Tapos makikita nyo, yan, tuwid na tuwid yung mga biga natin mga tol. So yun nga mga tol, mahaba yung poste na ginamit na mga rebars. Nasa 7. Lalim ng tambak. Lalim oh. Napakalalim. Tapos yung ating biga, nasa 40 cm. Kabuhos tayo ng 3 poste kanina. Ito makikita nyo mga tol, yung mga poste natin yan, tuwid na tuwid yan. Magaganda, masinsin yung mga rebar. Though bahagya may kalawang na mga tol kasi inaabot tayo ng ulan. Lahat yan, paikot. May beams tayo. Ayan mga tol, biga yan, biga to. Ayan, kitang-kita yung biga, ayan. Ayan, ito yung magiging garahe. Tapos ito yung natin, lanay area. Then ito yung dining area mga tol. Then syempre yung kusina yan. At dito yung hagdanan mga tol. Yan. Tapos bedroom. Ayan, may bedroom dyan. Tapos living area to mga tol. Itong tayo ko. Yung tayo ko dito. Dito yung main door. May windows. Yan. Lalim. Ito sinasabi ko, unahing tambakan. Nung pa lang, mga bakal-bakal pa lang, parang ang liit. Pero ngayon, makikita mo na yung laki ng bahay. At ang kagandahan dito mga tol, may extra pang lote sa harapan. Parang may extra silang lote dito, nasa around 1.3. So ang laki pa nung space. Pero sabi nila, subdivision, yan, for maintenance purposes, plumbing. Nga mga tol, nakakatuwa. Binigyan tayo ng magandang panahon at tuloy-tuloy tayo. So ayan, yung mga security guard. May nagro-randa dito mga tol. Sabi ko nga sa kanila, busin muna yung panambak. Kasi marami pa naman tayo nakikita ang panambak sa mga gilid. Dalhin muna nila lahat sa loob bago tayo umorder para mas makita natin kung ilang dump truck yung kailangan natin. Kulang na kulang dito mga, kasi nga in-elevate natin mga 8 dump truck mga tol. In-elevate natin dito. Dito sa pwesto kong to, ang taas-taas na. Mataas dito ng konti pero pagdating dito mababa. Kaya tumataas tayo ng todo dito. Dito sa portion na to. Sa mga nagtatanong, ano nga bang ginagamit natin pamorma? Nabanggit ko na yata kanina. Tubular, tsaka PP plastic board. Napakatibay mga tol. Yan, ito galing pa to sa ibang project site natin. Ibang tunog pag may laman na talaga Yan, solid na. Bukas, bubuksan na yan. Tanggalin yung tapos kung sobrang init ng panahon, pwede natin diligan. Ganun yung paano mag-treat ng mga poste. Kasi sabi nga nila, wag mong madaliin. Ito, bago mag-carry ng another weight, dapat may curing. Medyo matagal yung proseso namin kasi po, pinapalo namin yung curing days. Gano'ng katagal. Kasi nga, sabi ko nga, hindi naman agad nito kayang bitbitin yung load sa taas. Kaya kailangan may curing days. So yung 1, 2, 3, 4 na beams natin dito, yung span na to. 1, 2, 3, 4. Last week pa yan. Ito yung reference natin. 1, 2, 3, 4. Yan, di ko na kinakount yung mga bakod-bakod yun. Ito yung bakod, ito yung sa poste ng Meralco. Yun naman mga tol, ay talagang na. More than 10 days na yun mga tol. Yung mga nagtatanong ba't maraming sako dito, Anong nangyayari doon sa mga worker? Sobrang init, tapos biglang uulan. Yan, kadalasan sa hapon umuulan. So nabababad sila, naghahalo dito, tapos biglang uulan. Syempre kawawa naman yung mga tao natin. So ngayong August, binibiyayaan pa rin tayo ng magandang panahon. Ayan, 6 PM na mga tol. Maganda pa dito. Liwanag pa. Liwanag pa dito. Nga mga tol, napansin ko nung nakalagay lang yung mga bakal. Parang ang liit. Tapos nung nabuhusan na yung mga biga, biglang laki ng bahay.
Ang laking tingnan, ang lawak tingnan. At ito yung magiging design natin dito. Frontage niya, nasa 10 meters. At sa mga nagtatanong, kami po yung Rontol Construction. Para po doon sa mga gustong kumontak, andito po yung telephone number natin. Ayan. Tawagan niyo po kami. Nasa YouTube din po kami at sa FB. At sa TikTok. Yun nga mga tol, 6 o'clock na. Sir Mike, ano masasabi mo sa takbo ng trabaho? Magandang hapon. Magandang hapon, Sir Mike. Ano masasabi mo sa takbo ng trabaho natin? Naman, smooth na smooth kami ngayon. Smooth na smooth. Anong ibig mo sabihin ng smooth? Madulas. Madulas daw. Kasi nga po mga tol, maulan. Madulas yung pamorma, kaya madaling magbuhos. Plastic board. Yung iba natin forma galing pa sa ibang projects natin. Paranaque, Valenzuela. Marami mga nang tol. napag-ikutan. Yan, umiikot na yung forma natin. Mas convenient gawin. Mas convenient gamitin. Hindi papalit-palit ng ano. So advantage, materials. ayan, advantage yung paggamit ng plastic board. Kung ibang plyboard lang, siguro isang gamit, dalawa, wala Mga na. plywood, yung mga kahoy-kahoy. Oh. Maulanan lang ng bahagya ng konti. At saka pag tinatanggal mo yung forma ng pag nagbuhos ka ng biga o ng poste, madaling masira. Ito kahit paggampasan napapansin ko nga yung may nakita akong report, yung isa nating helper. Winawas-iwas. Ito, kahit anong hindi agad nasisira. Gamit pa pa ulit. Advantage sa mga pamorma natin mga tol, plastic board. Yan. Recommended yon mga tol. Yan. Makakatipid tayo dito. Mas malaking matipid. Yung tibay, yung quality ng plastic board. Ilan kayong gumagawa dito para alam nila? Ngayong week na to, nasa 8 lang kami. 8 lang. So 8 tao lang ang bubabanat dito mga tol. Pero last week medyo 10, nasa around 10. Nasa 10. Oh, mahirap-hirapan nung mga pang-ilalim eh. Moderate na lang dito kasi nagpo-poste tayo. Nakakatatlong foreman sa isang poste ano. Isang araw. Pagka mga kabisado na ng mga worker yung paggawa, kaya mas advantage din yung worker mo na marunong talaga. Marunong. Oh. Mabilis mga pag-forma. Oh. Mabilis yung gawa, mabilis yung trabaho. Hmm. Walang nasasayang na oras. Napormahan yung 3 poste, nabuhusan din ngayong araw na to. Bukod pa yung mga biga. Yan. Sa ilang tao lang, naghahapat pa ng panambak yun. Nagbabakal yung iba. So, may steelman, may carpenter, may helper, may mason. Yan. Kung ito-total mo, yung binuhusan ng biga sa poste, siguro mga 5. Oh, yun. Hindi naman poste kung wala yung biga. Kung wala yung biga, 5 poste na nabuhusan sa ganung tao lang. Pero hindi lahat yung nagbubuhos ha. Ano lang doon, mga 4-5 lang yung tao doon. Kasi yung iba nagbabakal, yung iba nag-aakot ng panambak. So tip namin sa inyo, pag medyo maulan din, alalay lang din sa tao, no? Oo. Hindi naman kailangan buhusan mo bigla yan. Konti lang yung workload mo kapag maulan. Mahina yung production natin kapag maulan. Kasi limitado lang yung galaw mo. Kasi madulas. Ayun. Yung safety din ng tao. Oo, yun. Safety. Iniingatan natin yung mga safety. Naka-helmet ba sila? sa Helmet gumagawa? naman, kaso lang kapag umuulan, yung helmet mo hindi naman kasi parang cover mo lang sa ulo, kaya lang ka magpapalipat-lipat ka ng ng tayo. Taksa mo yung boses mo. Bubulog-bulog ka na naman dyan. Ito pag kumakanta, yabang eh. Pag kina-interview mo, hindi makaimik. Hanggang kanta lang. Hanggang kanta lang to. Si Mr. Bakas. Ayan. Pakiplay, editor ha. Pakiplay. I-play natin yung White Noise, yung White Noise group namin. Kami po ay dating banda. Ayan. Andito na kami sa construction. Banderito na. Bandarito na. Bandero na kami. Ayan. So, yun, mga tol. Dumidilim na. Hindi na tayo magkakitaan dito. Ayan, maraming pong salamat sa mga nanood. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Subscribe na. Ayan, subscribe na. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat. Ingat.